kabataan, mas maamo raw dito kumpara sa mga karatig probinsya sa Mindanao. Pero ang seguridad at kinabukasan ng mga mismong tagapagpatupad ng kaayusan, walang katiyakan. Dito ko nakilala si PO1 Husin Sabdane, isa sa halos 6 na raang pulis na nagbabantay sa 11 munisipyo ng Tawi-Tawi. Tinagurian siyang best recruit ng PNP noong 1995 dahil sa ipinamalas ng husay at disiplina. Pero dahil di nasundan ang kanyang basic police training, maglalabing 5 taon na'y PO1 pa rin siya. Kaya nang mabalita ang maipinatay yung training school sa Tawi-Tawi para sa mga nais ma-promote na pulis, nabuhayan siya ng loob. Kasi kung ma-promote ka, magtataas ang sweldo mo. Kung hindi ka makaaral, hindi ka ma-promote. Sa barangay Sanga-Sanga sa bayan ng Bungaw, matatagpuan ang extension campus ng Philippine Public Safety College na nakabase sa Zamboanga City. Pero wala akong dinatnan ni isang trainee dito. Ito ang administrative building na dapat sana Regional Training School ng PNP dito sa Tawi-Tawi. Natapos ito noong 2001 pa. Makalipas ang halos 1 dekada, ito na ang itsura nito ngayon. Di na nga natapos ang administration building ni hindi man lang naumpisang gawin ang 50 capacity barracks na dapat sana'y dito itinayo. At pinakikinabangan na dapat ng halos 6 na raang pulis pa sa Tawi-Tawi. Si Berwar Hassan, nawawala na ng pag-asang umasenso. Paano pa raw siya makakapag-training para ma-promote sa pagiging PO2? Kung pamasahe pa lang, kapos na ang kanyang sweldo para bumiyahe sa pinakamalapit na training school sa Zamboanga o Cotabato. Na yun, hindi kayo maka-school dahil mahirap talaga maggastos o gastos talaga. Noong 2006, isang opisyal ng PNP ang kinaso ng ombudsman ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pinalabas daw kasi ng opisyal na nangasiwa sa pagpapagawa ng administration building at 50 capacity barracks ng PPSC sa Tawi-Tawi. Natapos na ang proyekto noong October 2001 matapos ang 8 buwan. Overpriced rin daw ng 2.5 million pesos ang proyektong binayaran ng gobyerno ng halos 6 na milyong piso. At ang 1 ektaryang lupa na kinatitirikan ng training facility, binili raw ng 1.5 million pesos kahit nakaprenda pa ito sa bangko. Kasabay ng unti-unting pagkabulok ng istrukturang ito ang pagkatenga ng serbisyo na dapat sana'y may dadagdag sa kaalaman ng mga kapulisan ng Tawi-Tawi. Ang Provincial Director ng Tawi-Tawi PNP, aminadong kapos sa kaalaman at kakayahan ang kanilang mga pulis. Base sa mandatory training requirement, 98 sa non-officer ang yun nga kulang sa mandatory training para sa promotion yon. Napakalayo talaga para sa isang mababang pulis na gumastos sa isang biyahe lamang papunta sa training school. Sa kabila ng lahat, lubhang napakalaki ng tungkuling ginagampanan ng mga itinuturing nating tagapagtanggol ng bayan. Dapat sana'y hanggang 500 ang mamamayan lang ang binabantayan ng isang pulis, pero lumalabas na mahigit 700 ang kargo ng bawat isang pulis sa bansa. Kulang na nga sa tao, lalo pa sa gamit. 6 lang sa bawat 10 pulis ang may short firearm. 5 naman sa kada 10 ang nangangailangan pa ng long firearm. At paano nga naman nila hahabulin ang mga kawatan kung 37% pa lang ng buong kapulisan ang may patrol cars? Pati sariling istasyon ng pulis, kulang na kulang rin. Buti na lang at nagpapahiram ang mga local government unit ng lupa o espasyo sa mga munisipyo para sa mga presinto. Kaya nagtataka pa ba tayo kung noong 2009 halimbawa, sa mahigit kalahating milyong krimen na naitala, 65,000 pa lang ang nasusolve ng PNP. Kung nabuo lang ang training school, di lang naman ranggo at kabuhay ng mga pulis na gaya nila PO1 Sabdane at PO2 Hassan ang dapat sana'y aangat. Pag nahahasa ang kaalaman at nadadagdagan ang kakayanan ng mga pulis, walang ibang higit na makikinabang kundi ang bayan. Ako si Marisol Abduraman. Ito ang aking biyaheng totoo. Libo-libong estudyanteng Brito natutol sa pagtataas ng tuition nagrally po sa London.
Halos hindi mahulugang karayom ang mga lansangan sa dami ng mga galit na estudyante. Sa tindi ng kanilang pagtutol, nakipaggirian sila sa mga pulis. Hindi tuloy na iwasang magkasakitan ang dalawang kampo. Pinagbabato at pinaghahampas ng mga estudyante maging ang mga ambulansya at sasakyan ng mga pulis. 2 pulis ang sugatan sa insidente habang 3 estudyante ang naaresto. Oras na sa unang chika. Narito si Luan D. Luan. Thanks, Igan. May bagong baby po ang Hollywood couple na sina John Travolta at Kelly Preston. Ipinanganak ni Kelly ang healthy baby boy na si Benjamin sa isang ospital sa Florida. Tumitimbang si baby Benjamin ng 8 pounds and 3 ounces. Kaya naman sobrang saya ngayon ng celebrity couple. At matatandaan po natin na nung nakarang taon lang pumanaw ang panganay ni John at Kelly na si Jeff. Actress at 30 dancing star na si Jennifer Grey, itinanghal na champion sa 11th season ng Dancing with the Stars. And she danced her way to the top sa kabila ng pananakit ng kanyang leeg at likod. Runner-up for this season ang Disney Channel star na si Kyle Macy, habang third placer naman si Bristol Palin. More chika coming your way. Samantala, balik tayo kay Igan. Salamat, Luan. Silipin natin latest sa lagay ng trapiko. Kasama natin si Lava Jover. Love. Maraming salamat, Igan, sa mga oras na ito. Ito na po ang ating kakalsadahan at sa mga lumaluwas pa lang ng kanilang mga tahanan. Ito na po, mga kapuso, unahin na natin ang kahabaan po ng East Avenue na sa mga oras na ito. Nakikitaan pa rin naman ho ng tuloy-tuloy na daloy ng trapiko ang magkabilang lane. Kayo man ho ay patungo ng Quezon City Circle or patungo po kayo ng EDSA. Wala ho kayong poproblemahin. Ang nasa upper right naman, mga kapuso, ay ang EDSA Kamuning Flyover. May kita ho natin ang kaliwang bahagi lane patungo ng monumento na walang problema. Pero ang kanang bahagi, umpisa na naman po ng napakahabang prosesyon mula po sa flyover hanggang makarating ho kayo ng EDSA Cubao. Patungo po yan na Makati area. Nasa ibabang bahagi naman po sa kanan, ang haba ng General Santos Avenue sa may Bikutan. Yung pong kaliwang bahagi ay patungo ng Doña Soledad. Nagkakaroon na rin po ng pagbigat ang daloy ng trapiko at ang kanang bahagi naman patungo ng C6 Road ay tuloy-tuloy pa naman at mas maayos-ayos. Nasa kaliwa naman po sa ibaba ang video, gamit pa rin po ang ating GMA traffic system, ang C5 sa may Taguig na napakaalwan, napakabongga at napakaaliwalas pa rin po ng magkabilong lane. Walang kaproblema. Ngayong Webes, meron po tayong coding, mga plaka nagtatapos sa number 7 and 8. Eto po, kaya kami nandito ngayon sa may LTFRB. Mamayang alas 9 ng umaga, siyam na bus operator po ang sumali sa nakaraang linggong strike. Ang haharap po sa Land Transportation and Regulatory Board para sa isang hearing dito po sa may LTFRB Central Office Courtroom dito po sa East Avenue, Quezon City. Ang hearing ang magiging pagkakataon ng mga operator upang ipaliwanag kung bakit hindi dapat makansela ang kanilang mga prangkisa at upang bigyan ng katuwiran ng kanilang partisipasyon sa November 15 bus strike sa oposisyon sa bus coding scheme. At yan po muna ang aking pinaka-holding update sa ating mga kalsadahan sa Metro Manila at katrapikan na rin. Kapag po nag-isang reyna ng kalsada, Lava de Bear! So alam mo dyan and everything, balik sa'yo, Igan. Salamat, Love. Hirit namin mamaya, sagpukan ng SUV at tricycle sa Albay. 3 ang patay. At isang lalaki patay sa pamamaril sa likod ng post office sa Maynila. Narito na po sina Pia. Pia,